Magandang hapon po sa ating mga kapatiran sa Paso Tomo Christian Church at PL Christian Church. At sa lahat po ng ating mga kapatiran at mga kaibigan sa iba't ibang bahagi ng daigdig na nakasubaybay sa atin sa pamamagitan po ng FB live stream online. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataon na ma-celebrate natin ang Holy Week at ma-observe natin ang The Passion of the Christ. Especially po ang atin pong paggunita sa huling 7 wika ng Panginoon sa krus. The 7 last words of Jesus on the cross. Alam niyo po yung kanyang mga sinabi sa cross ay hindi po random. Ibig sabihin, hindi po siya parang salita na hindi walang pattern o walang pinanggalingan o walang kaayusan. Random lang. No. Ang Panginoong Jesus, nung siya po ay naghihirap sa krus ng Kalbaryo, ay nagsalita ayon sa dakilang layunin at kalooban ng Panginoon. Now remember, siya po ay nakapako sa krus noong pong araw ng Biyernes at mula po alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. You can imagine yung haba ng kanya pong paghihirap sa krus ng Kalbaryo. At marami po ang nangyari sa araw na yan. At yan po ang ating titingnan sa ilang mga minuto po na tayo po ay magbubulay-bulay sa mga wika ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kaya po samahan niyo ako sa atin pong natatanging pag-alaala at pagsariwa sa mga sinabi ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Samahan niyo po ako sa isang panalangin. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na makasama namin ang aming mga kapatiran sa paggunita sa mahal na araw, sa pagsariwa sa huling 7 wika ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Hinihingi po namin ang tulong at gabay ng iyong banal na Espiritu upang amin pong tunay na maunawaan at matanggap ang pagpapala ng iyong mga salita na amin pong pagbubulay-bulayan. Salamat po sa pagkakataon na kaming lahat ay magkaisa at magkasama sa gawain ito. At ito po ay pinagpapakita namin, Panginoon, ng aming pong pagmamahal, pagkakilala at devotion sa iyo sa bawat araw na aming mga buhay, especially yung pong mahal na araw. So please, bless us and take good care of us and teach us and guide us as we listen to your words. We pray in Jesus' name. Amen and amen. Hayaan niyo pong akin pong basahin sa inyo ang 7 wika. At kung ano po ang nakikita ko na layunin ng Panginoon. Ang kahulugan ng Panginoon sa kanyang mga sinabi. Very clear naman po ang mga salita ng Panginoon. Una po ay yung salita niya sa may aklat ng Lucas, Kapitulo 23, talata pong 34. Babasahin ko po sa inyo sa English from the NIV version. Ang sabi po niya sa unang wika, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Ang unang wika ay kanya pong in-address sa Ama, Father. It's a prayer. Ito po'y kanyang isinigaw habang siya nasa krus at siya po'y napapakinggan ng mga tao sa kanyang paligid. It's a prayer between God and the Son. And yet, it's a prayer that Jesus shared with the people who were watching him and listening to him. And he said, Father. It shows you the relationship of Jesus to Almighty God. He's not just Almighty God, He is Father. And Jesus, being the Son of God,
is asking for a prayer, not for himself. Siya po ay naghihirap sa sakripisyo, but he's praying not for himself. He's praying for all of the people there and praying for all the people throughout the generations, people even during our time. At ang sabi niya, Father, forgive them. Patawarin mo po sila. Ama ko, patawarin mo po sila. Yan po ang dala ni Kristo sa ating lahat. Kapatawaran sa ating mga kasalanan. Sapagkat tinubos na niya ang kasalanan ng sanlibutan. And therefore, mapapatawad niya ang kasalanan ng lahat kung tayo po'y lalapit, sasampalataya, magpapakumbaba. Yun po ang panalangin niya. Father, forgive them. Kaya po nga ang sabi ni John sa 1 John 1:9, if you confess your sins, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. Forgiveness is offered to all. Forgiveness is prayer of Jesus to the Father. But forgiveness we can only experience once we confess our sins and repent of our sins and humble ourselves before God. Sabi ni Kristo, Ama ko, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Alam ng Diyos na tayo po'y bulag sa katotohanan, lumalakad sa kadiliman kung hindi natin nakikilala ang ating Panginoong Hesus. Sapagkat sabi niya, siya ang ilaw ng sanlibutan. Ang sino mang lumalakad sa Kanya ay hindi lalakad sa kadiliman kailanman. Subalit dahil nga po ang maraming mga tao ay hindi nakakakilala sa anak ng Diyos, sila'y nasa kadiliman. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya po nandun yung pag-ibig at kahabagan ng Diyos na siya'y nananalangin, Ama ko, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Naway matanggap natin ang kapatawaran ng Panginoon. Naway dinggin ng Ama yung panalangin ng anak para sa lahat ng tao, sa lahat ng makasalanan. Ama ko, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Alam niyo po, kapag tinanggap natin ang kapatawaran ng Diyos, nandun po yung paglilinis sa ating mga kasalanan. Nandun po yung pagtanggap sa atin bilang anak ng Diyos. Nandun po yung pagtanggap natin ng kaligtasan. Sapagkat walang kaligtasan kung walang kapatawaran ng mga kasalanan, sapagkat ang kasalanan ang naghihiwalay sa atin sa Diyos. Kaya po napakahalaga ng kapatawaran, na matanggap natin ang kapatawaran. Wala pong magiging saysay ang ating pong mga pag-aabuloy o paggawa ng mabuti o pagsasakripisyo kung tayo namumuhay sa kasalanan at hindi pa natin tinatanggap ang kanyang kapatawaran. Kaya po, dinggin ng Diyos itong panalangin ito ng anak. Ama ko, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Sana po ay maranasan natin ito pong power nitong prayer na ito sa ating mga buhay. Pagpalain po ng Panginoon ang ating unang wika. Thank you for accepting the words of God, the first words of Jesus on the cross. Ngayon naman po ay dumako tayo sa ikalawang wika. Ang sabi po sa may Lucas, Kapitulo 23, talata pong 43, ang sabi po sa English, I tell you the truth, today you will be with me in paradise. Sinasabi ko sa iyo ang katotohanan, ngayon din ay isasama kita sa paraiso. Ito pong ikalawang wika ay pagtugon ni Jesus doon sa magnanakaw na nasa kanyang kanan. Sapagkat ito pong magnanakaw sa kanyang kanan ay
ay tumawag sa kanya at sinabi, Panginoon, alalahanin mo po ako pag naghahari ka na. Now, ito pong magnanakaw na to sa kanan ay merong kasamahang criminal din na nandun naman sa kaliwa ng side ni Jesus. At ito pong nasa kaliwa ay iniinsulto pa si Jesus at inaalimura pa si Jesus at sinabi na kung ikaw talaga ang anak ng Diyos, iligtas mo ang sarili mo pati ang kami. Yan, yun po ang kanyang sabi. At sinaway siya nung nasa kanan at sinabi na tayo ay karapat-dapat lang na magdusa sapagkat tayo makasalanan. Subalit siya ay matuwid. Alam niyo po, nakikita niya kay Jesus ang pagkakaiba at naririnig niya kay Jesus ang pagkakaiba. At doon po siya nagkaroon ng pananampalataya na itong taong nasa kalagitnaan nila ay matuwid. At sinabi niya na may pananampalataya sa kanyang puso, Panginoon, alalahanin mo po ako. At sumagot si Jesus sa kanya, tumugon si Jesus sa kanya. At sinabi nga po na ngayon din ay isasama kita sa paraiso. Bakit po ngayon din? Sapagkat ilang sandali, si Jesus po ay mamamatay. At yung magnanakaw ay mamamatay. At silang dalawa ay dadako sa paraiso. Kasama niya na pumunta sa paraiso yung magnanakaw nung silang pareho ay namatay. Now, kung inyo pong mapapansin, ito pong ikalawang wika ay pagtugon ni Jesus sa isang kaluluwa na tumatawag sa kanya. Na kung papaano pong yung unang salita ni Jesus, siya ang tumatawag sa Ama. And I'm sure na tumugon ng Ama sa kanyang panalangin. Ito pong ikalawa ay pagtugon ni Jesus sa tumatawag sa kanya. Kaya po alam nyo, ang Diyos, pag tayo tumawag sa kanya, siya po ay tunay na tutugon. Hindi po niya i-ignore ang ating tawag o ang ating panalangin. Kung paano ang Ama ay tumutugon, ang Anak ay tumutugon sa nakikiusap sa kanya, sa nagsasamo sa kanya, sa lumalapit sa kanya. Kaya nga po sinabi nga ni Kristo sa aklat ng Mateo 11:28, sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong napapagal at nabibigatan, at kayo ay aking pagpapahingahin. So, lumapit tayo sa kanya. Iniintay ni Jesus na tayo lumapit sa kanya. At ito pong magnanakaw sa kanyang kanan ay lumapit sa kanya at nanawagan sa kanya at sinabi na, Panginoon, alalahanin mo po ako pag naghahari ka na. At sinabi ni Kristo ng may katiyakan, ngayon din. Yun po ang katiyakan nun yung salita ni Kristo, yung pangako ni Kristo na ngayon din ay isasama kita sa paraiso. Kaya po walang pagsala na tunay na yan po magnanakaw na yan ay tumanggap number 1 ng kapatawaran, number 2 tumanggap ng pag-asa at tumanggap po ng isang buhay na walang hanggan sapagkat kanya pong inilagay ang kanyang pananampalataya sa anak ng Diyos na nung mga oras na iyon ay nagsasakripisyo at nag-aalay ng kanyang buhay sukat niyang ikaligtas at ikaliligtas nating lahat. Napakasarap pong pakinggan ang katiyakan ng salita ni Kristo sa ikalawang wika. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way
to measure what's your worth. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what's your worth. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. You were crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Ngayon naman po ay dadako tayo sa ikatlong wika. Ito po ay pagsasalita ni Kristo o pagtugodin ni Kristo sa mga bagay na nangyayari sa kanyang paligid. Hindi po siya nagdideliryo o para po naghahalucinate o na parang nawawala na sa sarili sa hirap na kanyang dinadanas. Alam niyo po, pag kayo kamukha nung wala na siyang na siya'y nakapako sa krus, siya po ay bleeding kasi marami siyang sugat sa kahahampas sa kanya. Meron pa siya koronang tinik at alam niyo po talaga po namang bilad na bilad sa araw, so nagdi-dehydrate na siya. Maraming mga tao yan po parang nagdideliryo na, nawala na sa sarili niya, nahihibang na. Si Kristo po hindi. Siya po ay aware na nandiyan ang mga tao na gusto niyang makatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Nandiyan po yung magnanakaw sa kanyang tabi na binigyan niya ng katiyakan sa buhay na walang hanggan. At ngayon naman po ay nakita niya ang kanyang ina na si Maria na nandun sa baba ng harapan niya at nakatingala sa kanya. At nakita rin po niya ang kanyang alagad. Yun lang po natatanging alagad na naiwan doon na nakatingin din sa kanya. Kaya po, bilang pagpapahayag ng kanyang pagmamahal, ng kanyang pag-ibig, ng kanyang pag-aruga, ng kanyang pong pagmamalasakit sa kanyang ina sa katawang lupa, ay sinabi niya, Ina, narito ang iyong anak. At sinabi niya sa kanyang alagad, Anak,
narito ang iyong ina. Ito po'y paghahabilin. Po ba, no? Yung mga ganyang mga salita ay salita ng paghahabilin. Ina, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Na para po ba sinasabi niya sa mga susunod na mga sandali, ikaw na, anak, Juan, ang bahala sa aking ina. Ina, huwag po kayong mag-alala sapagkat itatagubilin ko po kayo sa aking alagad na si Juan. Alam niyo po mga kapatid, ako may nanay na 81 years old. I think mag-82 na ang nanay ko. At napakahalaga po sa akin na meron po kaming tatagubilinan sa aming ina. Kami po'y 6 na magkakapatid, pero lahat po kami ay wala sa aming tahanan sa Cabian, Nueva Ecija. Ang akin po kapatid na panganay ay nasa Malolos. Ang akin pong ako po ay nasa Quezon City. Ang kasunod ko po ay nasa Cavite. Ang kasunod niya po ay nasa Marilao. Ang kasunod niya po ay nasa Imus. At ang aking pong bunso ay nagbabarko. Kaya po wala po talagang anak na naiwan sa nanay ko. Pero salamat sa Diyos na meron pong mga pamangkin ang nanay ko na kinausap namin na inihabi namin, Sanse, ikaw na ang bahala kay nanay. Ito, papadalang ka namin ng pera. Ito, papadalang ka namin ng mga pangangailangan. Basta, alagaan mo, samahan mo, bantayan mo ang nanay namin. At yun amin naman pong Sanse, dahil po kapitbahay lang, ay malugod na tinanggap ang aming pong pakiusap sa kanya. So ngayon po, kami pong lahat ay malayo sa nanay namin, pero ang nanay namin may kasama sa bahay. Yun po yung aming Sanse, o pinsan po namin. At natutuwa po kami na meron kami napagbilinan sa aming nanay. Kung hindi po dahil doon, kami po talagang hindi mapapalagay at kami po ay hindi magkakaroon ng kapayapaan sapagkat mag-aalala kami palagi sa aming nanay na walang kasamang anak, walang kasamang manugang, walang kasamang apo maliban sa kanyang pamangkin. Ganon din po si Maria, nung si Jesus ay bumalik na po sa Ama sa langit, ito pong alagad na ito ang pinagtagubilinan niya. Juan, ito na ang iyong ina. Ina, ito po ang tatayong inyong anak. Natutuwa po ako sa ganung pag-ibig at pagmamahal at pagmamalasakit ni Kristo sa kanyang ina sa laman. Kaya po, yan po ay isang katiyakan sa atin, mga kapatid, na kailanman ay hindi pababayaan ng Diyos ang atin pong mga pamilya. Ipanalangin natin, itagubili natin, ipagtiwala natin sa Diyos ang ating pamilya at iingatan sila ng Diyos. Ganon din po tayo. Ipagtagubili natin ang ating mga buhay sa Diyos at tayo po iingatan ng Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan na para po bang ulila, na para po bang nag-iisa, na para po bang abandoned. No way. Hindi po papayagan niya ng Panginoon. Siya po ay nagmamahal at siya po ay nagmamalasakit. Sabi nga, ipagkatiwala niyo ang inyong mga alalahanin sa Kanya sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Siya ay nagmamahal sa inyo at walang makapaghihiwalay sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Kahit kamatayan, kahit kadiliman, kahit mga gawa ng kaaway, hindi tayo maihihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Laging nakasubaybay ang pag-ibig ng Diyos. Laging nakatuon sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Kaya po salamat sa Panginoon sa ikatlong wika na nagbibigay sa atin ng ganyang katiyakan. Salamat po sa Panginoon. God bless you po. Ang ating pong ika-4 na wika na nais po nating pagbulay-bulayan sa mga sandaling ito ay matatagpuan naman po natin sa aklat po ng Mateo, Kapitulo 27, talata pong 46. Ang sabi po sa English, my God, why have you forsaken me? Yan. Ang translation po nito sa Tagalog ay sinabi po niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Dito po mga kapatid, ang kanya pong ina-address ay ang Panginoon. My God, why have you forsaken me? Mga kapatid, dito po ay ipinakita ni Kristo na siya ay nagkatawang tao.
At bilang tao, haharapin niya ang pag-aalay ng kanyang buhay sa ikatutubos ng buong sangkatauhan. At ito pong mga salitang ito ay isang quotation from the Old Testament. Ito po ay prophecy. Prophecy na kung saan sinabi ni King David in the book of Psalm, my God, why have you forsaken me?" Jesus is quoting this verse when he was saying this in fulfillment to prophecy. Hindi po dito nawawala ang pagiging Diyos ni Kristo. Subalit dito po ay ipinapakita na bilang fulfillment ng prophecy, eto na ang manunubos. Siya ang magbabata ng kasalanan ng buong sanlibutan sapagkat hindi siya kayang gawin ng animal sacrifices. No. You can sacrifice all the cattle in the world. You can sacrifice all the sheep in the world. But it cannot take away the sins of the world. Sapagkat sinabi nga po ng John chapter 1 verse 29, "Behold the Lamb of God that takes away the sins of the world." Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So only Jesus. Talaga po namang walang ibang paraan. The only way is for Jesus to sacrifice Himself and redeem us from our sins. And for that matter, kinailangan pong pabayaan ng Diyos Ama ang Diyos Anak na ganapin ito pong dakilang pag-aalay, paghahandog. At ang sandog ay ang kanyang sarili. So, bilang fulfillment prophecy, sinabi niya, my God, why have you forsaken me?" He was forsaken for our sins. At dito po naganap yung nagdilim ang buong paligid. Dito po naganap yung lumindol. Sapagkat for that exact moment, God has to cover the whole earth with darkness. Because that is when God has to forsake His Son for the sake of the world. Can you imagine? The Father forsaken the Son for the sins of the world. Just for a moment. And then, sinabi po niya sa 5 wika, habang siya po ay naghihirap sa kadiliman ng panahon, ng tinakpan ng Diyos ang araw, siya po'y muling sumigaw. It's very short interval. Sumigaw po siya sa John chapter 19 verse 28 ng 2 wika, "I am thirsty." Ako ay nauuhaw. Maari po nating sabihin na siya ay nauuhaw sa ating pagmamahal, nauuhaw sa ating pananampalataya, nauuhaw sa ating paglilingkod. Yun po ay magandang application. Ini-a-apply natin yung wikang ito sa damdamin ng Panginoon. But physically, ito pong kanyang sigaw na, "Ako'y nauuhaw," ay sapagkat dito po talaga pong lumabas na ang kanya pong lahat ng water sa kanyang katawan, lahat ng blood sa kanyang katawan, and it is shutting down. Shutting down, meaning nalalapit na po ang kanyang kamatayan. At hindi lamang po physical, water, ang kanyang kailangan dito, mga kapatid, sapagkat nung siya'y offeran ng bitter water, ay kanya pong tinanggihan. Ito po ay pag-declare ng kanyang kalagayan physically sa cross. But more than that, mga kapatid, nakikita natin sa application na ang ating Panginoong Jesus ay tunay na nagbigay ng kanyang sarili. Naranasan niya lahat. Naranasan niya yung pain. Naranasan niya yung agony. Naranasan niya yung thirst. Naranasan niya lahat. Alang-alang sa atin. Then again, having said that the physical manifestation,
Siya po ay totally dehydrated na at this time and totally thirsty. Maganda din po yung application na kung saan sinasabi natin saan siya nauuhaw. Nauuhaw siya, mga kapatid, then and now. Longing, that's another word, longing for our love. Longing, more than water. In fact, there was a time, if you remember, nung si Kristo po ay nakaupo sa Jacob's Well, ang mga alagad ay bumili ng pagkain at inaalok siya ng pagkain at ang sinabi po niya ay meron akong pagkain na higit pa dyan, na ang kanyang kahulugan ay ang pagkain yun ay ang pagganap sa kalooban ng Diyos. So, mas mahalaga kay Kristo yung pagganap sa kalooban ng Diyos bilang kanyang pagkain kaysa dun sa physical food. In this case, mas mahalaga sa kanya, mga kapatid, yung kanyang misyon ng pagtubo sa ating lahat kaysa sa physical water. And in application, masasabi nga po natin na siya'y nauuhaw, hindi lamang sa tubig, kundi sa atin pong pananampalataya at paglapit at pagmamahal sa Kanya. And sana po, ibigay natin sa Panginoon yung response. Let us respond to the cry of Jesus. Let us respond to the sacrifice of Jesus. Let us respond to the salvation na Kanyang ini-offer sa atin. Because He suffered the cross for our salvation. Hindi rin po natagal. Ito po'y mabilis na kasi nga po siya po'y dying na on the cross. Nung siya kasi po na siya'y namatay ng 3 o'clock at nagdilim ang paligid nung 12 o'clock, and it's just mabilis na po itong mga sumusunod na mga wika sapagkat it's culminating the sacrifice of Jesus. Searched me, you know my way, even when I fail you, I know you love me. Your holy presence surrounded me in every season. I know you love me. I know you love me. At the cross above my knees, where your blood was shed for me, there's no greater love than this. You have overcome the grave, glory fills the highest place. What can separate me now? You go before me, you shield my way, your hand upholds me, and I know you love me. I know you love me. At the cross
and you stand before me. I know you love me. Oh, I know you love me. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate me now? At ang ika-anim na wika, matatagpuan natin sa John chapter 19 verse 30. Siya po ay sumigaw, "It is finished!" Tetelestai sa Greek. It is finished! Mga kapatid, from the beginning of Adam and Eve, God has promised na siya ay magpapadala ng tagapagligtas. From the beginning of Adam and Eve, nung sila ay magkasala sa Garden of Eden, ay talagang itinalaga na ng Panginoon ang paraan na tayo kanyang matubos. Sapagkat bagamat tayo nagkasala, hindi nawawala sa atin yung pag-ibig ng Diyos. Again, masasabi ko po ulit yung John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. That is love unfailing. That is love unconditional. That is love forever. And therefore, God will find a way. Love finds a way, sabi nga po. Love will always find a way. And this is the way that God can save us all through the sacrifice of Jesus. And when that sacrifice is over, is complete, sumigaw ang Panginoon, it is finished. Our salvation is finished. Our redemption is finished. And all we have to do is receive the gift. Ang kaligtasan po ay regalo, gift, kaloob. Sabi nga po, by faith, by grace we have been saved through faith, not of works, lest anyone should boast. Ephesians chapter 2. Ang kaligtasan ay sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa mga gawa, upang walang sino man ang magmalaki, magmapuri. Sapagkat ang kaligtasan ay hindi po gawa ng tao, pagsisikap ng tao, relihiyon ng tao, ritual ng tao, kundi biyaya ng Diyos na tinatanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya. So ang question po ngayon ay, tayo po ba ay nananampalataya kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas? Sapagkat sabi po sa Book of Romans, if you believe in your heart that Jesus Christ is Lord, and confess with your mouth that He has risen from the dead, you will be saved. So you have to open your heart. Sabi nga po sa John 1:12, ang sino mang tumanggap sa Kanya, ang sino mang sumampalataya sa Kanya, ay pinagkalooban niya ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Yun po ang goal ni Kristo, na tayo ay maging bahagi ng pamilya ng Diyos, maging tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Oh, it is finished! Hindi na kailangan idagdag yung ating mga mabubuting gawa. Hindi kailangan idagdag yung ating mga ritual, yung ating mga relihiyon. Hindi kailangan idagdag ang anumang gawa ng tao. Sapat ginanap na ng Diyos ang pagtutubo sa pamamagitan ni Kristo. It is finished! And God is just waiting for you to respond and be saved. Kaya nga po ang sabi sa Book of Hebrews, today is the day of salvation. When you hear the voice of God, do not harden your heart. And for some of you listening to me, this may be the last call. This may be the last chance. And now is the time for you to respond. Say, yes, Jesus, I believe. Yun po ang sinabi ni Paul doon sa jailers sa Philippian, na nagsabi sa kanya, what must I do to be saved? And sabi po ni Paul,
believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your family. Acts chapter 16, verse 31. Are you saved? Is your family saved? It only takes one step of faith, because we are all saved by faith. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now in many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. And then when it's all finished, ang ikapitong wika ay panalangin. Uli. So yung unang wika ay panalangin. Yung ikatlong wika ay panalangin. At ang ikapitong wika, yung ikaapat na wika ay panalangin. At ang ikapitong wika ay panalangin uli. Kaya po mga kapatid, alam niyo, ang panalangin ay talagang
Dapat yan ang number 1 sa buhay nating lahat. Just connecting with God the Father. Just touching God the Father through our prayers. At ang kanya pong huling wika ay na sinambit ay, Father, into your hands I commit my spirit. Ama ko, sa iyong mga kamay ay ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Luke chapter 23 verse 46. Lahat po tayo dadating dun sa dulo ng ating buhay. Because life is a journey and every journey must come to an end. We don't know when, we don't know how, but it will. It will. And therefore, kaya nga po habang tayo po ay may pagkakataon, maglingkod tayo sa Diyos ng buong kasipagan. Sapagkat sinabi nga po sa atin ni Paul sa 1 Corinthians 15, kaya nga mga kapatid, kayo magpakatibay, huwag kayo matitinag, lagi kayong magpakasipag sa gawain ng Panginoon, sapagkat nalalaman ninyo na hindi nawawalan ng kabuluhan ang inyong pagpapagal. At mismo si Kristo ang nagsabi sa kanyang mga alagad, hali kayo, kayong pinagpala ng aking Ama. Yan, sapagkat kayo ay naging tapat. Welcome, thou good and faithful servant. Come and inherit the kingdom prepared for you. Meron po nag-iintay na kaharian sa atin. And so when we get to the end of the journey, we say, Father, into your hands I commit my spirit. And that's what Jesus did. Siya mismo, anak ng Diyos, ipinagkatiwala niya ang kanyang espiritu sa kamay ng Ama. Mga kapatid, lahat ng bagay maipagkakatiwala natin sa kamay ng ating Amang nasa langit. Our Father, which art in heaven. Maipagkakatiwala natin sa Kanya lahat sapagkat He is able to do more than we can ask or imagine. Ephesians 3:20. At Siya ay nagmamalasakit sa atin ng higit sa lahat. So ano po ang ating dinadala sa ating mga puso? Problema sa pamilya? Problema sa kalusugan? Problema sa pera? Problema sa... Mga kapatid, lumapit, sabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin, kayong napapagal at nabibigatan at kayo ay aking pagpapahingahin. Lumapit tayo at magtiwala sa Panginoon. Wala pong imposible sa Kanya. Ngayong pong Holy Week, yan po ang ating gawin. Lumapit tayo sa Diyos, magtiwala tayo sa Diyos, maglingkod tayo sa Diyos, sapagkat si Kristo ay nagbigay ng lahat para sa atin upang tayo man ay matutong magbigay ng lahat para sa Kanya. Salamat po sa inyong pagsama sa ating 7 last word. Salamat po sa inyong pong patuloy na pagtataguyod ng gawain ng Pasong Tamong Christian Church at Pierre Christian Church. Salamat po sa mga kapatid sa inyong mga panalangin. Salamat po sa pagkakataon na tayo po ay makapanalangin sama-sama at dalangin po natin sa Diyos na ang atin po namang Resurrection Sunday celebration na tayo po ay magsasama-sama ay isang maging araw ng celebration. Because Jesus died, Jesus was buried, but Jesus rose again and lived at the right hand of the Father forever and ever and ever. Ang Holy Week ay hindi po nagtapos sa kamatayan. Ang Holy Week ay nagtapos sa muling pagkabuhay kung paano tayo man ay muling mabubuhay na kasama ni Kristo. Oh, it's a wonderful thing to be a Christian. It's a wonderful thing to be a child of God. It's a wonderful thing to belong to Jesus. Di po ba? So, samahan niyo po ako sa panalangin habang tayo po ay naglalapit ng ating sarili at nagpapakumbaba sa ating Panginoon. O Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkakataon na kami po ay makapaggawain ng 7 last word at nilay-nilay sa iyo pong mga salita. Salamat po, Ama, sapagkat sa panahong ito ng Semana Santa, sa panahong ito, Panginoon, ng Holy Week, ay nagkaroon kami ng pagkakataon na ilapit namin minsan pa ang aming mga sarili sa iyo at tiyakin sa aming mga sarili na kami ay tunay na mga anak ng Diyos. Pagpalay mo po ang lahat ng nakasama namin sa gawain, lahat ng nakikinig, at pagpalay mo po ang aming buong sambahayan sa patuloy po naming pagpo-focus sa Holy Week. Dalangin po namin naman na hanggang sa Biyernes, Sabado, Linggo ay patuloy po namin hanapin ang iyong dakilang kalooban sa aming mga buhay. Bigyan mo kami ng chance na ma-celebrate tunay ang pinakadakilang gawa ng Diyos sa buhay ng buong sanlibutan.
At alam namin, Ama, na ang aming pong mga buhay ay iyong gagamitin for your honor and your glory. Oh, bless your people. Bless your church. Bless the world with the love of God shining through Jesus Christ. Dalangin po namin, Ama, na kung kami po may mga kasalanan, patawarin mo kami. Kung kami po may mga pagkukulang, ituwid mo kami. Kung kami po, Panginoon, hihina, palakasin mo kami. At kung kami po, Panginoon, ay nagkakaroon ng confusion, guide our paths. Guide us closer to you. Guide us to your words. And Father, we give you the highest glory and honor and praise in the mighty name of Jesus. Oh, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you his peace. Now and forever, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Everybody say, Amen. Amen. God bless you all. King of glory, coming on the clouds with fire, the whole earth shakes, the whole earth shakes. I see his love and mercy washing over all our sin. The people sing, the people sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. I see a generation rising up to take the place with selfless faith, with selfless faith. I see a near revival stirring as we pray and seek. We're on our knees, we're on our knees. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Heal my heart and make it clear. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity. Hosanna.